Nagising ako ng 5:30 ng umaga, then hindi na nga ako nakatulog pa. Kaya ang ginawa ko nga, bumangon na nga ako at nagmuni-muni muna ako ng kaunti. Siyempre, nag-thank you kay Lord sa panibagong umaga. So, pagkabangon ko nga, nag-toothbrush nga ako, then binalikan ko nga tong higaan ko para mailigpit ko nga yung mga ginamit ko. Bumangon na nga lang nga din ako kasi nga alas 8 nga yung dating nga ng guest nga namin. So, pagka ganitong umaga pa naman, napakabilis lang ng oras. Chinek ko rin nga yung mga labahan ko kung patuyo na. Pero marami pa ngang basa. And kapag naarawan naman yon, mabilis na rin naman siyang matutuyo. Sabi ko nga kapag hindi nga siya natuyo, iiwan ko na nga lang nga dun sa may gilid na nakasampay pa rin. Kasi yung sampayan namin sa balcony, hindi naman siya talaga nakaka-istorbo. So yun nga, niligpit ko na rin nga yung sofa bed nga namin. Nilagay ko na rin yung sapin niya, pati na rin nga yung mga unan. So itong sapin nga na to, hindi ko na muna siya sinama sa labahan kasi nga kalalaba lang daw nito ni Elena. Pagkatapos ko nga mailigpit yung sofa bed, nilabas ko na nga yung natitira ko pang ulam kagabi na hindi ko pa nga niluto. 4 na piraso pa nga yung natira nga nito, pero inubos ko na lahat siya prituhin kasi nga para nga malinis yung rep nga namin kapag kadating nga ng guest. So yung 4 na chicken skinless nga na nabili ko, hindi nga siya lumiit nung pinirito ko dahil siguro matigas pa nga siya, galing kasi siya ng freezer. Pero ito nga 4 na piraso, sigurado hindi ko to mauubos. Habang nagluluto nga ako, pasilip-silip din ako sa balcony nga namin. Ang ganda din kasi ng sunrise. So yun nga, pasikat pa nga lang nga yung araw. Then pagkaluto nga ng pagkain ko, pumunta na nga ako dito sa mesa para nga kumain. Sayang kasi ayoko namang iwan dito yung tosino na yan, mamaya-maya may guest na. Actually, chicken skin just talaga to. Ang dami kasi nito parang 8 piraso ata to. Gusto ko sana magtimpla ng mainit na maiinom or kape. Kaya walang stock dyan sa Elena sa cabinet. Pero dun sa taas ang dami. Meron siyang dun gatas, may Milo. So yung mga stock na ganun, dali yan. Nakalagay lang siya dun sa may cabinet na may lock. Kaya hindi rin siya nagagalaw ng guest. So yung pagkatapos nga kumain, nag-chat nga sa akin yung guest nga namin. Ang sabi nga nila sa akin, malilate daw sila ng kalahating oras. Yun, sabi ko sa kanila okay lang naman. Sa isip-isip ko nga okay lang naman kasi nga meron pa nga akong mga sinampay sa balcony. Pero nung chinek ko nga medyo madali na nga siyang matuyo. Kasi yung init nga, nakaharap nga siya dito sa way nga namin. Napansin ko nga yung mga bottle na lagayan nga namin ng shampoo, conditioner at saka body wash. Kakaunti na nga lang nga sila kaya nagsali na nga ako. Sobrang tagal din nga maubos ng stock ko nga na to. Since nag-open pa nga kami, meron pa nga din siya hanggang ngayon. Yung parang mas mauunang maubos nga dito yung body wash nga. Kasi yun na lang nga din yung kakaunti na lang. So after ko nga magsali, pina-analyze ko na nga yung pag-aayos nga dito sa room. Kasi nag-chat nga sa akin yung guest ko nga na on the way na nga sila. Syempre nakakuha muna ako ng konting video para nga sa pang-reels ko naman dito. Mga 8:30 nga, nag-chat nga ulit sa akin yung kausap ko nga. Ang sabi nga nila, nasa lobby na nga sila. Kaya sabi ko nga sa kanila, doon na nga lang nila ako antayin at i-assess ko sila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!